You are listening to The Climb, getting through life's everyday challenges through the Word of God with Elder J.R. Bernabe and Elder Yoyi Capistrano. And for today's episode, we will be discussing about Climbing God's Plans for You, Part 3. Tinatalakay pa lang natin dito yung pagbuo ng mga plano. Mas magandang talakayin din natin yung tungkol sa paano ba natin maaabot yung plano. Kasi yun yung isa sa mahalaga ring tanong na sagutin natin. So after nga nating mabuo yung plano na we believe according dun sa will ni Lord, ito yung next step na natin. So paano natin talaga aabutin? Paano natin mararating yung gusto nating mangyari? Kasi may mga tiyak na dapat tayong paghandaan eh. No? Tama. Kasi habang inaabot natin yung mga plano, minsan ang tingin, although di masama yun, sabi ng iba, begin with the end in mind. Tama. Meron talagang, dapat tinitingnan mo na yung dulo. Tama. Pero, bagamat tayo nakatingin dun sa dulo, dapat nakahanda rin tayo na siguradong may dadaanan tayo along the way bago tayo makarating doon sa dulo. Tama. Diba? At gusto rin natin pag-usapan dito, yun kasing misconception ng madami na pagka inakala nila na yung isang bagay according sa will ng Panginoon, akala nila magiging smooth sailing yung lahat ng pagdadaanan. So, kung babalikan natin yung mga kaninang na-share na natin, yung mga kanina po na napag-usapan natin, when something is according sa will ni Lord, it guarantees the ending. So, ginagarantiya yung dulo. Which is yung fulfillment, yung katuparan ng mga bagay na pinangarap at pinlano natin. So, yung ending yung ginagarantiya, pero hindi ginagaranti na magiging smooth magiging magaan, magiging napakabilis nung proseso para marating mo yun. So, meron kasing misconception na ganun. Although, meron talagang sitwasyon, no? Na talagang kapag ginagawa mo na, naabot mo na yung plano mo. Smooth. May mga pagkakataon. May mga pagkakataon. Gaya na sinabi mo, hindi pwedeng yun. Hindi garantiya yun. Hindi laging ganon. Hindi laging ganon. Tama. So, may pagdadaanan ka talaga. So, dito, siniset natin yung expectation ng ating mga listeners, ng ating mga audience, na pagka inaabot natin yung plano natin, yung pangarap natin, there will be times na magdi-deal tayo sa iba't ibang mga hardships, sa iba't ibang mga difficulties, and that is expected. So, hindi natin dapat na ikalungkot na baka mamaya yung plano natin, pagkatapos natin maipag-pray, sabi nga natin kanina, maikonsult natin sa Panginoon, and then, habang inaabot na natin, biglang nagkaroon ng challenge. Yan eh. May difficulties na naranasan. Hindi dapat na isipin agad, baka hindi na ito yung plano ni Lord sa akin. So, kiniklear natin. Kiniklear natin na pagka merong plano, merong pangarap, hold on to that dream. Panghawakan mo yan. Along the way, meron kang iba't ibang mararanasan. Tama. And dun sa sinabi mong mararanasan, marami yun eh. No? Ang isa sa mga halimbawa dito, yung handling delays and waiting periods, no? Oo. Na yan ang common na nararanasan ng madami, yung paghihintay. Tagal, di ba? Parang hindi na yata will ni Lord to kasi Tama. kung kalooban ng Diyos to, dapat nangyari na eh. Tama. Diba? So, na-experience natin yan kahit sa mga personal lives natin. Diba? Halimbawa, yung pagbuo ng pamilya. Diba? Doon pa lang sa paghihintay nung magiging lifetime partner muna. Partner, tama. Diba? Yung magiging lifetime partner, yung iba na tatagalan, naiinip. Yung iba naman gusto magkaanak. So, parang ang tagal dumating. At marami pang iba't ibang mga bagay na mga pinaplano tayo sa buhay natin, financially, at sa iba pang mga bagay na natatagalan tayo, naiinip. So kung dumarating yung punto na yon na naiinip ka dahil sa mga bagay na parang wala pa agad o hindi pa agad nangyayari, ang Bible naman kasi talaga merong advanced na pagtuturo para dyan. Gusto kong basahin, no? Yun nasa Isaiah chapter 55, verses 8 to 9. Sabi dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, niyang inyong pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon.
sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. In short, there are times na parang ang hirap intindihin. Pero wag tayong ma-pressure na intindihin yung lahat ng mga nangyayari. Dahil sabi rin nung verse, di ba, yung pag-iisip talaga ni Lord, hindi natin kayang abutin eh. Yung paraan natin, iba dun sa paraan niya. Naalala ko tuloy yung isang kwento from the Bible din. Very applicable dito eh. Yung pangyayari, yung naghintay, na-discourage na siya dahil dun sa kanilang pagkainip. Parang inisip na nila na baka hindi ito yung plano. O baka may ibang plano. Tama, parang tinutukoy mo yung kay Abraham, no? Tama. Pati kay Sarah. Oo, kasi nag-promise si Lord kay Abraham tsaka kay Sarah na magkakaanak sila. So, yung moment na yon na nakipag-usap si Lord sa kanila, from that moment, na-instill na sa puso nila na magkakaroon sila ng anak. Tama. Kakaroon sila ng pamilya, lalaki yung angkan nila. In short. Kaya lang, Kaya lang nagtagal. So for several reasons, no. Say for example, si Abraham matanda na, as well as yung Sarah din. Si Sarah, yung Ganun wife din. niya. And biologically, physically, they were incapable to bear a child. Tama. Imposible na mangyari sa kanila. So pero pinangako sa kanila and they held on to that promise until such time yun na. nainip sila. Yun, nainip na. Kaya ang ginawa ni Sarah, parang di naman yata, parang may imagine natin na parang ang tagal naman. Parang di naman na yata mangyayari. Oo. Hanggang sa, yun na nga, binigay niya yung alipin niya, yung slave niya na si Agar Tama. para masipingan ni Abraham. At nangyari naman. Nagkaroon sila ng anak, nagkaroon si sila ng Ishmael. Oo, nagkaroon sila ng anak. Kaya lang, ang tanong, yun ba? Yung gusto at plano talaga ng Panginoon para sa kanya. Pag nakita natin yung next na events, in-insist ng Panginoon kung ano talaga yung plano. Tama. So although nagkaroon na ng anak, na yun nga si Ishmael, sabi ni Lord kay Abraham na hindi yan. Meron akong anak talaga na ibibigay sa inyo. At tsaka, bago yun, yung punto na, ano yung naging effect kay Sarah? Kasi, inunahan niya eh. Tama. Inunahan niya ang Panginoon doon sa plano sa kanya. Ang tanong, naging masaya ba siya doon? Actually, yung pangyayari na yon dahil inunahan nila yung plano ni Lord para sa kanila, sa halip na, sabi nga doon sa mga fairy tale, and they live happily ever after. Hindi ganun ang nangyari. Hindi ganun yung nangyari sa kanila. Nagbunga pa ng mga problema. Tama. Nagkaroon sila ng relationship problems and etc. Dahil nga, ang sinunod nila, hindi yung plano ni Lord eh. Ang sinunod nila, yung plano nila dahil nainip sila. Pero nung i-insist sa kanila yung original plan ng Panginoon, ang maganda din naman, sumunod sila doon sa planong yon. At ang nangyari, doon na nila nakita na hindi pala kailanman pwedeng mabago ang mga bagay na sinabi na ng Panginoon na planong makakabuti para sa kanila. So, ito yung dapat din na ma-apply natin sa sarili natin. Sa atin po, mga viewers, mga listeners, na pagka inaabot natin yung mga plano, yung mga pangarap, na alam naman natin na ito'y pinayagan according to the will of the Lord, dapat tanggapin natin na there are times kailangan mo talagang hintayin. Pwede sa paghahintay, makaramdam tayo ng konting pagkainip, pero okay lang yun, normal yun sa atin eh. Pero wag tayong mawawalan ng patience na mangyayari talaga kung ano yung dapat na mangyari sa atin. Tama. At yun nga, sa sinabi mo, na kung talagang, yun talaga naman actually, mangyayari talaga yung kalooban ng Diyos. At napaka-perfect ng example talaga na yun na magagamit ng ating mga audience, ng ating mga listeners, ma-apply nila to sa kanilang ginagawang mga plano, yung mga nagpaplanong, alam niyo, yung mga mag-a-abroad. Tama. Di ba? Parang, minsan, yan ang matagal na hinihintay din diba? Talaga. Tagal, parang parang tagal na, dami na nilang ginastos. Nakaipake na, hindi pa makaalis. Minsan, hindi natin ginagawang katatawanan. Pero ito yung sa atin, dito sa Philippines, ito yung madalas na nangyayari. Tama. At may sitwasyon pa na nasa airport na mismo, nandun na lahat, nandun na yung gamit, pero na-hold.
Tama. 'Di ba? So ang sakit nun, kung titingnan natin, talagang maiintindihan natin yung mga naka-experience nito. Pero enough ba para sabihin kung hindi ko na dapat ituloy? Yun nga yung gusto natin iklaro sa ating mga pag-uusap na to, na hindi dahilan yun yung mga ganong bagay. Halimbawa, yung mga anak natin o kahit kayo mismo na mga estudyante na nag-aaral, pangarap nyo makatapos ng ganitong kurso, etc. No? So may mga pagkakataon kahit yung pag-aaral, sabi nga nung iba, iginagapang. Iginagapang. So hindi nagiging madali. Hindi dahil mahirap ay pinipigilan na tayo ni Lord dun sa pangako na yun. At yun talaga naman, sinabi din ni Apostle Paul yun eh. 'Di ba? May mga situations na hindi mo gusto. Pero dahil nga dun sa binasa natin kanina na ang pag-iisip at pamamaraan ng Panginoon higit dun sa iniisip at pamamaraan natin. So, ano yung magandang application para dito na sinabi ni Apostle Paul? Oo, yung mga ganyan, kung isa-summarize natin sa short phrase, stepping stone. Tama. Basahin ko yung verse. Sa Romans chapter 8, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Sa Tagalog, yung mga bagay nagkakalakip-lakip dahil gumagawa ang Diyos ng sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Yung mga nagmamahal sa Kanya. Napakaganda na, yung salitang yun. Gumagawa ang Diyos. Tama. So, hindi na ikaw ang gagawa. Tama. Ang kailangan lang, payagan mo na makapangyari yung gusto niyang mangyari para sa'yo. According dun sa paraan niya. Sakto. Dun Kasi sa paraan niya. tayo, may mga pagkakataon nang iniisip natin yung paraan natin. Iniisip natin ito yung makakabuti sa atin. Pero natanong ba natin kung yung bang iniisip nating makakabuti sa atin, yun din ba yung nakikita ni Lord na makakabuti sa atin? Di ba? Kasi minsan natatapos na tayo dun kung ano yung feeling natin na best para sa atin, minsan hanggang doon na lang Pero tanungin natin, ito rin kaya yung nakikita ni Lord na best para sa akin? Pagka hindi pareho, kailangan open tayo na tanggapin kung ano yung paraan ni Lord na gusto niya mangyari sa atin. Exacto. So, in short, payagan mong kahit buo na yung plan mo. Tama. Na sa tingin mo, yun na yung best. Kung nire-realign ka ng Panginoon doon sa bagay na kung ano yung talaga yung dapat mong gawin, dapat magkaroon tayo ng willingness na mangyari kung ano yung sinasabi sa atin ni Lord. Lord, salamat po uli sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng direksyon. Natuto kami na maintindihan kung gaano po kahalaga na magtiwala sa iyo sa lahat ng aming mga pinaplano. Sorry po kung dumating sa mga pagkakataon na pinipilit po namin yung gusto namin. Mga pagkakataon na hindi namin naikonsulta ang aming mga plano sa iyo. Nasaktan kami, nabigo kami at naintindihan naming kami rin ang gumagawa nito pagkaminsan. Ngunit salamat sa pagtutuwid mo, salamat sa mga corrections, at sa tulong mo, naniniwala kami, magagawa naming ikonsulta at ipagkatiwala ang lahat ng aming mga plano, aming mga goals upang maging masaya kami at ma-experience namin ang marami pang mga pagtatagumpay na gagawin mo sa aming buhay. Lord, umaasa kami na ibe-bless mo po ang lahat ng mga listeners, ibe-bless mo po ang lahat ng aming mga viewers. Ikaw ang tutulong, ikaw ang magpapala sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga trabaho at pag-aaral. Hinihiling po namin ito, Lord, sa iyong pangalang Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen. Aakyat ka ba? O aakyat ka pa? Thank you for being part of our discussion. To know more about us, you may follow our social media pages. On Facebook, search for MHC Media Facebook page. On YouTube, search for the Most Holy Church YouTube channel. Let us continue to be inspired by the Word of God. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, only here in The Climb.
likhawit o mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid sa loob ng Most Holy Church. Dalawang salitang pinagsama, likha at awit. Isa po itong acronym, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Isa po sa napakabisang paraan na itinuturo sa atin na magpaalalahanan at magpatibayan sa pamamagitan po ng mga imno at salmo at mga awiting ukol sa Espiritu. Dahil sa nakitang kapangyarihang taglay nito, ang paggawa po ng likhawit sa kabanal-banalang iglesia ay naging isang mahalagang gampanin na po ito na nagpapasigla at nagpapatibay sa buong iglesia. Kaya isa ng ganap na ministeryo. Himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu. Likhawit, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay.
No one has to be alone. No one has to remain in the dark. No one has to carry all the burden. No one has to live with no purpose. No one has to endure brokenheartedness because we care. And because we care, Imunashiki, kumpare, kay kameni brunto dromotus. The tired will have rest. The empty will be filled. This is the good news. And we will share the good news of God's love and salvation because we care. Lumalalim na ang gabi, uling laban ay nalalapit.
daigdig ay susubukin ng bigati at panganib. Ang unang sasalakayin, mga anak ng inibig. Kumain magtindig, humapang na magkaisang isip. Ipagsisigawan ang pangalan ng Panginoon. Katotohanan itiniwari sa kaisang susulong. O sinisintang bayan ng hari, sama-sama abot
katotohanan, tinig ng Diyos na mahal. Siyang tanging kaligtasan ng taong naliligtas. Ito ang magiging ilaw ng pusong namamanglaw. Jesus na susumpungan tulad ng Diyos na banal. Tayo ay magawitan sa langit bayang banal. Ang ligayang makikita ng ating mga mata. Tulungkot ay pawin, anong inaw, anong ganda.
salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po. In a world where hearts can break, we shine a light for Jesus' sake, with open arms and love so true. In Christ's name, we care for you. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ on the fair, redeems everyone. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayer
there be no delay. Now is the acceptable time. Now is the time of salvation. Let us proclaim the message of salvation to many nations, races, languages, and even kings, because we care. Let us evangelize the world.